Sabi niya, "Love you, Chloe. I respect your decision. Malungkot lang talaga. Kung ang lungkot ay kasiyahan mo, anak, ay hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo, Claudia." Diba? Sabi nga kahit daw gaano kasama at kabigat ang ginawa ng isang magulang sa'yo, still mananatiling sila pa rin ang mga magulang mo at naging instrumento sila para lumabas ka sa mundong ito. Mr. Dennis Padilla, abay tuluyan na ngang ibinasura ng kanyang anak na si Miss Claudia Barreto. No, ano nga ba ang nakapalob sa balitang ito? At yan ang ating pag-uusapan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Isa na namang emosyonal na kabanata na matagal nang masalimuot na kwento ng pamilya Barreto at Padilla ang naging sentro ng usapan sa social media matapos lumabas ang balitang naghain umano ng petisyon si Claudia Barreto upang legal na alisin ang apelidong Valdivia sa kanyang pangalan. Ang naturang apelido ay mula sa kanyang ama na si Mr. Dennis Padilla na ang tunay na pangalan ay Dennis Esteban Dominguez Valdivia. Ayon sa mga ulat, ikinalungkot ng veteranong komedyante at aktor ang naging hakbang ng kanyang anak. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang nararamdamang lungkot, ipinahayag niya ang nirerespeto niya ang desisyon ni Claudia at hindi magbabago ang kanyang pagmamahal bilang ama. Batay po sa dokumentong ibinahagi ni Mr. Dennis sa kanyang social media account, naghain umano si Claudia ng petisyon sa Regional Trial Court sa Quezon City upang baguhin ang kanyang pangalan mula sa Claudia Isabel Barreto Valdivia tungo sa Claudia Isabel Barreto. Kapag naaprubahan ng petisyon, tuluyan nang mawawala sa kanyang legal na pangalan ang apelidong Valdivia at mananatili na lamang ang apelidong Barreto na kanyang ina ni Miss Marjorie Barreto. Hindi nakasaad sa mga lumabas sa dokumento ang detalyadong dahilan ng petisyon. So dahil dito, maraming netizen ang nagkaroon ng iba't ibang interpretasyon at opinyon ukol sa usapin. Mailang nagsasabing personal na desisyon ito ni Claudia bilang isang nasa hustong gulang na babae. Habang may iba namang naniniwala na may mas malalim na dahilan sa likod ng naturang aksyon. Kasabay ng paglabas ng mga balitang ito ay may emosyonal na mensahe si Dennis Padilla para sa kanyang anak. Sa kanyang social media post, sinabi niya, "Kung ang lungkot ay kasiyahan mo, anak, ay hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo, Claudia." Nagbigay rin siya ng mensaheng nagpapakita ng pagtanggap sa desisyon ng anak. Sabi niya, "Love you, Chloe. I respect your decision. Malungkot lang talaga." Ang mga salitang ito ay mabilis sa kumalat sa social media at naging dahilan upang maraming netizen ang makisimpatya sa aktor. Marami ang nagsabing dama nila ang sakit ng isang ama na tila nawawalan ng bahagi ng kanyang pagkakakilanlan sa buhay ng anak. Para sa mga matagal nang sumusubaybay sa pamilya Barreto at Padilla, hindi na bago ang mga ganitong issue. Sa katunayan, mahigit isang dekada na rin lumabas sa publiko ang mga usapin tungkol sa relasyon ni Dennis sa kanyang mga anak at kina Marjorie Barreto. Noong mga nakaraang taon, ilang beses nang nahayag si Dennis ang kanyang pagnanais na magkaroon ng mas malapit na relasyon kina Claudia, Julia at Leon. Gayunpaman, naging pabugso-bugso ang kanyang komunikasyon dahil sa mga personal at pampamilyang hindi pagkakaunawaan. May mga pagkakataon na naging maayos ang kanilang samahan at nagkaroon pa nga ng reunion o pagkikita. Ngunit mayroon ding mga panahon na tila lumalayo muli ang loob ng bawat isa sa isa't isa. So, kapansin-pansin na hindi ito ang unang pagkakataon na naging usapin ang paggamit ng apelidong Valdivia. Ayon sa mga naunang ulat, noong 2014, naging bahagi na rin ng legal na usapin ang pagpapalit ng apelido ng mga anak ni Dennis at Marjorie. Noon pa man ay talaga namang sinasabi dito na nagpahayag na rin si Dennis ng kanyang pagtutol sa anumang hakbang na maaaring magtanggal ng kanyang apelido bilang bahagi ng pagkakakilanlan ng kanyang anak. Sa panig naman ng ilan sa mga taga-suporta ng pamilya Barreto, naniniwala silang may karapatan ng isang individual na pumili kung anong pangalan ang nais niyang gamitin lalo na kung ito ay naaayon sa batas.
Hindi nagtagal ay umani ng libo-libong reaksyon ng balita. May mga netizen na kumampi kay Dennis at nagsabing mahirap para sa isang ama ang makita na inaalis ng anak ang kanyang apelido. At ayon pa sa ilan, kahit anong mangyari ay hindi na mababago ang anumang dokumento ng katotohanan, si Dennis pa rin ang biological na ama ni Claudia. May iba naman na nagpayag ng suporta kay Claudia. Para sa kanila, dapat igalang ang personal na desisyon ng isang babae tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Kung ano man ang dahilan ng kanyang hakbang, ay isa lamang at ang kanyang pamilya ang tunay na nakakaalam. May mga nagpapaalala rin na hindi dapat agad umusga ang publiko dahil hindi inilalabas si Claudia ang kanyang panig tungkol sa issue. Habang naging bukas si Dennis sa pagbabahagi ng kanyang damdamin, ay nananatiling tahimik si Claudia tungkol sa usapin. Wala pa siyang inilabas na opisyal na pahayag upang ipaliwanag ang dahilan ng kanyang petisyon. So dahil dito patuloy ang spekulasyon, ngunit wala pang konkretong impormasyon na makapagpapatunay sa mga haka-haka ng publiko. Para sa ilang observer, ang kanyang pananahimik ay para lang isang observer na yung ay isang indikasyon na nais niyang panatiling pribado ang usapin, no? Maaari rin namang hinintay muna niyang matapos ang legal na proseso bago siya magsalita sa publiko. So, sa kulturang Pilipino kasi malaki ang kahalagahan ng apelido. Ito ay hindi lamang simbolo ng legal na pagkakakilanlan, kundi koneksyon din sa pamilya, kasaysayan at pinagmulan. Dahil dito nauunawaan ng marami kung bakit labis na nasaktan si Dennis para sa kanya. Ang apelidong Valdivia ay hindi lamang pangalan kundi simbolo ng pagiging ama niya kay Claudia. So sa kabilang banda, mayroon ding mga eksperto sa family dynamics na nagsasabing ang pagkakakilanlan ng isang tao ay mas malawak kaysa sa isang apelido lamang. Ang tunay na relasyon ng magulang at ng anak ay nakabatay sa pagmamahal, suporta, respeto at oras sa pinagsamahan. Ang pangyayaring ito ay muling nagbigay liwanag sa kahalagaan ng komunikasyon sa loob ng pamilya. Maraming netizen ang nagsabi na sana magkaroon ng pagkakataon ang magkabilang panib na magkausap ng maayos at maibalik ang dating init ng kanilang samahan. Yun ang wish ng mga netizen. Ipinapakita rin ang sitwasyon na kahit mga sikat na personalidad ay dumadaan din sa mga pagsubok na katulad ng nararanasan ng maraming ordinaryong pamilya. Sa uli, ang pinakamalagang mensaheng lumitaw mula sa usapin ay ang ipinahayag mismo ni Dennis na hindi na magbabago ang kanyang pagmamahal sa anak anuman ang mangyari. So habang iniintay ng publiko ang magiging resulta ng petisyon, no, sabi niya dito ay posibleng ang pahayag ni Claudia ay nananatiling bukas ang kwento ng kanyang pamilya Barreto. Ngunit para sa maraming mga Pilipino, ang pag-asa ay nananatiling pagkakataon pa para sa pagkakasundo, pagpapatawad at muling pagbubuo ng relasyon sa pagitan ng isang ama at anak. So, hindi man po natin alam kung gaano po kalalim yung naidulot na sakit, kung bakit dadating sila sa punto na parang ayaw na nilang gamitin yung apelido nung kanilang tatay. And kahit hindi naman magsalita si Claudia kung anong dahilan, alam naman natin na ginagawa nila para pasakitan, no, yung kalooban nitong si Mr. Dennis Padilla. 'Di ba? Sabi nga kahit daw gaano kasama at kabigat ang ginawa ng isang magulang sa iyo, still mananatiling sila pa rin ang mga magulang mo at naging instrumento sila para lumabas ka sa mundong ito. So kaya naman na hati po ang naging reaksyon ng mga netizen patungkol sa isyong ito. Merong mga kumampi at nakisimpatya sa mga Barreto, yung magkakapatid, yung siblings, at meron din naman nakikisimpatya sa kay Mr. Dennis Padilla sa kanyang sitwasyon. Pero dahil nga wala tayo dun sa sitwasyon, is wala tayong karapatan na magbigay ng opinion or kung sino man yung tama or mali dito sa sitwasyong ito, 'di ba? So, kaya naman na ano kaya ang magiging desisyon ng korte patungkol sa isyong ito? So, yun po yung ating aabangan. So, kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone!